Good morning sa mga kapatiran natin online from Saudi Arabia, and good evening sa mga kapatiran natin from Canada, Cayman, USA, Australia na nakikiisa sa ating pananambahan ngayong umaga. Ngayon po ay tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isang panibagong araw, Panginoon, sa aming buhay upang Ikaw ay aming sambahin at purihin, dakilain, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw lamang ang karapat-dapat na bigyan ng parangal at appreciation, Panginoon, pagpupuri, o Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang magandang araw na ibinigay niyo sa amin ngayong linggo. We're praying for Pastor Ribo na gagamitin niyo upang mag-deliver, Panginoon, ng mga mensahe para sa amin, o Panginoon. We're praying, Panginoon, na sa mga mensaheng ito, Panginoon, ay maipamuhay namin, Panginoon. At we're praying, Panginoon, doon sa mga kapatiran namin na papunta pa lang sa bahay-sambahang ito. Kayo po ang mag-ingat sa kanila. At nawa po, Panginoon, ay kayo po ang mag-bless about sa amin, Panginoon. We're praying, Panginoon, na maging maayos, Panginoon, ang aming panambahan ngayong araw nito. Praying na makinabang ang bawat sa amin, o Panginoon. In Jesus' name, we pray all of this. Amen. Amen. Ngayon po ay nasa panahon po tayo ng mga announcement and greetings. Ang atin po mga weekly church schedule ay nandito na po sa ating programa. Ang start po ng ating Sunday worship po ay every 9. At yun po ang ating Sunday church prayer. And the rest po ay tignan na lang po natin sa ating mga programs. On this month of October, message series team po natin ay Learning from Giants of Faith. At ang isa pong maganda rito, yung isa po sa mga dumalo sa ating homiletics and hermeneutics class ay magiging tagapagsalita this October. And hindi pa po alam kung sino po yung surprise po, kundi si Aaron or si Mandy, pagpipilihan po sa kanilang dalawa. And isa pong privilege na makasama po natin ng isang kapatid mula sa Canada, si Kuya Fred Bataga. Si Kuya Fred po ay chairman ng Board of Elders ng the Emily Church of Canada. Welcome po sa Good Neighbor Christian Fellowship. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Before na bumalik kayo sa Canada, is you see to it na makasama kami sa inyong panambahan. And then, mayroon patuloy na inaanyahan ng lahat na dumalo sa ating Sunday church prayer at Sunday school. Tatlong bagay po yung makukuha po natin sa pag-attend sa Sunday church prayer nito and Sunday school, makiisa, lumahok, at makinabang. And talaga po namang marami kayong mga blessings at mga lesson na mai-apply sa buhay sa pagdalo sa Sunday school. And we encourage na makadalo ang lahat. And then po, ang ating Christmas church offering, Family Day, ay idadaos natin sa December 15. Ang lahat po ay inaanyayahan. At kung meron pa po kayong mga kaibigan na maimbitahan upang masaksihan yung ating Christmas tree offering, ay malugod pong inaanyayahan. And paalala po sa lahat, yung pong ating family camp next year sa May 2025, 100% na po yung ating registration. So we have enough time
para makapag-ipon at we see to it na makadalo tayo sa ating family camp. And then po ang ating presider next week, si Brother Aaron Misael Santos. At ang special number po ay si Ernest Joric. And then the rest po ay nasa program po. And then binabati po natin ng isang maligayang kaarawan, si Blenny Rose Mandap, Sarek Apollo. We pray na patuloy kayong pagpalain at basbasan ng ating Panginoon. More birthdays to come also. And then, makikita po natin yung pumasok sa ating financial report po. Yung pumasok po ay 22,830 at ang lumabas po ay 13,000. So, we encourage po yung mga kapatiran na patuloy na magbigay para sa gawain ng ating Panginoon. And then, isa pa pong announcement on third Sunday ay magkakaroon po tayo ng pastoral appreciation sa ating mga magigiting na pastor. Sa third Sunday po yon this October. At ngayon po ay tayo po ay nasa panahon ng praise and worship. We encourage the praise and worship team. Praise the Lord. Thank you po sa ating worship team for that beautiful, beautiful, powerful worship this morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay narito upang dalhin sa Panginoon lahat ng atin pong mga pasasalamat, lahat po ng atin pong mga pagpupuri, lahat po ng ating mga kahilingan. It's our joy to pray with every one of you this morning. So, before we do our prayers, shall we all sing our invitation song? Alam kong may magagawa ang Diyos. At habang inaawit po natin, atin pong i-meditate yung kanyang pangako. Yes, alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Yes, Lord. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Amen. Ang sabi po ni Kristo, lumapit kayong lahat, kayong mga nabibigatan at nais niyo ng kapahingahan, at kayo ay aking pagpapahingahin. So please come and we will pray for one another. Sa ating po mga kapatid na kasama natin online, you join us in prayer and we will pray for you as well. Tayo pong lahat ay magyuko ng ulo at tayo pong lahat ay magtiwala na tayo po ay diringgin ng Diyos sa lahat po na atin pong mga hinaing sa Kanya. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ngayong umaga sa pagkakataon na lumapit sa iyo kasama na aming mga kapatid na punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat. Ngayon pong October, Father in Heaven, we commit to you ang aming pong series, Learning from Giants of Faith. Dalangin po namin naman ito pong series of messages will inspire and encourage us, O Lord, na kami man po ay magkaroon ng inspiration to be like the giants of faith that we read in the Bible. Dalangin po namin, Panginoon, ang isa po sa namin mga kapatid na nakasama namin sa
sa homiletics and hermeneutics, na i-ready mo, Panginoon, ang kanyang puso, ang kanyang Panginoong pananampalataya sa isang ministeryo, Panginoon, ng pangangaral. And we pray that may you call more people from our congregation to be able to stand behind this pulpit and praise God and share the powerful Word of God. Panginoon, salamat po sa pagbisita ng aming pong minamahal na kapatid, Brother Fred Bataga, Panginoon, this morning. Salamat po sa kanyang time na makavisit siya sa kanyang family and friends, Panginoon, sa kanilang hometown, sa Iloilo. At dalangin po namin naman na patuloy mo pong i-encourage ang kanya pong mga mahal sa buhay dito, Panginoon, to just trust in the Lord in everything. Salamat po sa iyong pag-iingat, Panginoon, kay Brother Fred, sa lahat ng kanyang mga biyahe, Ama, sa lahat po, Panginoon, ng kanyang pong mga visits. Dalangin po namin, Ama, that wherever he goes, siya po ay maging blessings and inspiration and encouragement. Salamat po sa ministry na ipinagkaloob mo sa kanya, Panginoon, sa TICC. Dalangin po namin naman na patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, to provide that strong leadership in the church, among the elders, among the members. Dalangin po namin naman yung kanyang mga gifts and talent, Panginoon, ay gamitin mo, Panginoon, for the benefit of your church. Dalangin po namin si Pastor Eli, Panginoon, at ang buong team ng TICC, na ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na maluwalhati sa kanilang mga buhay. We pray for the bridge, Father, na ikaw po ang magtayo ng iyong lingkod, Panginoon, sa mga kapatiran doon upang sila man ay patuloy na lumago sa kanilang pananampalataya at paglilingkod. We know, Father, that you are always with us whenever we serve you with all of our hearts. Panginoon, salamat po sa mga kapatid namin this morning na nagdaos ng kanilang mga kaarawan. Salamat po kay Blenny Rose Manda, Panginoon. We pray, Father, that you continue to fill her heart with joy and inspiration, hindi lamang sa kanyang pagtuturo bilang teacher, kundi sa kanyang paglilingkod sa iyo, Ama. Dalangin po namin ang iyong mabiyayang pagpapala sa kanyang buhay. Patuloy mo siya, Panginoong, gabayan, and you shower her with all the wonderful blessings and joy in her heart. Dalangin po namin si Zarek, Panginoon, na ikaw po magpala sa batang ito, Ama, na patuloy niyang maranasan ang iyong pong pag-iingat at pagsubaybay sa ng kanyang buong sambahayan. Salamat po, Panginoon, sa aming church na patuloy po na lumalago at tumitibay sa aming pananampalataya at paglilingkod. This month of October, dalangin po namin naman na kami pong lahat ay magkaroon ng special heart of appreciation for all our pastors and workers. Alam mo po, Panginoon, kung paano napaka-demanding at challenging ng mga gawain, Panginoon, ng mga pastor na nangangaral at nagtuturo at nagbibisita, mga elders namin, mga predikador namin, mga teachers namin, lahat po ng mga workers mo, Panginoon, sa lugar na ito, lahat po ng aming po mga na tumutugtog, lahat po ng aming multimedia, all of you, all of us, Father, who devote our hearts into serving you. Dalangin po namin naman that this month of October, the whole congregation may be able, O Lord, to shower them, God, with just love and appreciation for what they do for the glory and honor of our God. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na aming po mga activities, ito pong bare months, October na, November, December. Dalangin po namin, Panginoon, sa iyo, yung pong aming mga preparation for the Christmas program, yung mga outreach po namin, Panginoon, lahat po ng aming desire, Ama, na mardama ng aming pong community, ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Father in heaven, empower your church. Bless your church so that we can reach out to more and more people and reach out to our brothers and sisters here and continue to unify this church and make a difference, Father God, Lord God, in our community. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na patuloy pong pagpapalain ang mga pangangailangan ng aming simbahan, sapagkat alam mo po, Panginoon, ang ministry ng simbahan ito, Panginoon, is not only just to keep the ministry going inside, but just to implode, Lord God, and explode, oh God, and just reach out with your message to the community around us. So, dalangin po namin naman yung kasaganaan ng iyong pagpapala, Panginoon, sa bawat miyembro so that they can support the church, not only to provide for the needs of the church and the workers, but God, for the outreaches that we have in this church. Salamat po, Panginoon, sa iyong pong mga pagpapala sa mga kapatid namin nakatayo sa harapan. Dalangin po namin naman na ang kanila pong mga puso ngayong umaga ay patuloy na mag-overflow, Panginoon, ng iyong kagandahang loob. Salamat po, Panginoon, sa mga pinagaling mo, Panginoon, si Irish. Pinagaling mo siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman. We thank you, Lord God, for all your blessings. Dalangin po namin pa mga kapatid namin, si Brother Junior, Panginoon, na pinagaling mo din, Panginoon, sa kanyang karamdaman. And many others here who have experienced, Father God, the mighty power of God's healing. We thank you and we praise you.
Salamat po sa iyong pag-iingat. Salamat sa iyong pagsubaybay. Salamat, Panginoon, sa iyong tulong ng wisdom sa lahat ng mga decision makings na aming ginagawa sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, Father God. We just overflow with thanksgiving to you because without you, we can do nothing, Father. Salamat po sa mga kapatid namin naman na iyong pong pinagkalooban ng kanilang mga pangangailangan. Many are the needs. Many are the demands. But God is our provider. Salamat po sa mga kapatid namin na sagana mong pinagkakalooban ng lahat ng kanila pong pangangailangan. Salamat po sa nagdaang Teachers Day celebration, Panginoon, sa Providence Christian School, sa aming pong principal, sa lahat po namin mga teachers, sa aming pong chairman, lahat po kami dito ng mga teachers. We thank you for the day and opportunity that our work and our ministry were appreciated by all the students and their parents. Father, we thank you for this ministry. Our church exists, Father God, to continue to minister. And Providence Christian School, God, exists so that it can minister not only to the members, but as well to the church, to help the finances of the church. So continue, God, to bless this ministry. Father in heaven, may mga kapatid po kami this morning na may mga karamdaman na isa aming itaas sa iyo, Panginoon, si Brother Boy Cruz, but we continue to lift him to you, si Atis Hirang, Panginoon, si Brother Ka Junior, Panginoon, si Sister Piling, Panginoon, and many others who may not be feeling well today. Si Joyce, Panginoon, not here today because of her high sugar, and many others who may not be here. Mga kapatid namin, Panginoon, sa online na kasama namin, Ama, we pray, Father, as we unite our hearts, na ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-reach out, Lord God, and let us feel your love. Let us feel your mercy and compassion. Let us feel your presence. Let us experience the power of your Spirit wherever we are in the world, because we serve a God who is everywhere. We serve a God who is all-knowing, omniscient, all-powerful. And Father, we know that you are more than enough to those who trust you, and you will not disappoint those who trust you. Father, this morning, ano man po, Panginoon, ang kahilingan ng aming mga puso, ano man ang kabigatan ng aming mga puso, ano man ang dahilan kung bakit kami lumapit sa harapan, Panginoon, please, God, we offer to you everything. At the altar of God, we humble ourselves to you, knowing that God cares, and knowing that God listens, that God is with us. He will never leave us nor forsake us. Father, as we continue, Lord God, in this church to worship you today, may you be glorified. Even sa aming pong communion service, oh God, help us, Lord God, to make this meaningful today in worship and praise, because we know, Father, that you are glorified in your church. Thank you, Lord God. We give you the highest praise and honor and praise in Jesus' name. Amen, amen. God bless you all. Ngayon po ay nasa panahon po tayo ng pagdadala ng ating mga tithes, love gift and love offering sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na narito kami at nagbibigay, Panginoon, ng pasasalamat sa lahat ng blessings na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Nararapat lamang po, Panginoon, na ibalik namin ang lahat ng mga pagpapalang ito sa iyo, Panginoon. Tanggapin niyo po ang mga biyayang ito na aming handog sa inyo. In Jesus' name, we pray all of this. Amen. Amen. Grabe, galing. Praise the Lord. Yung pong song talagang napakaganda lang. Walang sablay, walang very, very, smooth and everything. Salamat, Iris, for that
gift of singing. We're all so blessed and so encouraged. Marami po tayong ganyang singer here. Si Sig sings like angel din. Si, of course, si EJ. Praise the Lord. Very gifted. Magandang umaga po sa ating lahat. Yeah, it's all good to see you this morning. Tayo po ay nasa unang message ng series, The Giants, Learning from the Giants of Faith. And I'm excited to bring to you this morning a very special giant of faith in the person of the Apostle John. The Apostle John, John the Revelator. Atin pong basahin ang isa pong passage sa Revelation chapter 1 hanggang pong 19. Thank you, Joyce, for putting up the message on the screen for us. Allow me to read for you from the NIV. Revelation chapter 1, verses 17 to 19. When I saw him, meaning Jesus, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, "Do not be afraid. I am the first and the last. I am the Alpha and Omega. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. Write therefore what you have seen, what is now and what will take place later." May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Father in heaven, salamat po sa iyong mga salita na aming binasa this morning. Dalangin po namin naman ito po ay maging encouragement and inspiration for all of us to aspire to be like one of these giants of faith we are reading in the Bible. They are ordinary people who trusted the extraordinary God. They are ordinary people, but our God is no ordinary God, and we thank you that you can do and accomplish what is impossible in the lives of your servants. So we ask that you help us today as we meditate on your words. In Jesus' name, amen and amen. Ano po mga kapatid ang alam natin about the Apostle John? Let me begin by telling you kung ano po ang sinasabi ng tradition about him. Siya lamang po ang tanging alagad na hindi namatay sa persecution. All the rest, may pinako sa krus, pabaliktad, may binato hanggang mamatay, meron pa pong nilagare, meron pong binitin, all kinds of torture and suffering for the name of Jesus Christ. And let me tell you, wala po sa mga alagad na nagmahal ng kanilang buhay, kundi ibinigay nila ang kanilang buhay alang-alang sa Panginoon, sa Ebanghelyo, at sa Kanya pong church. And let me tell you, that's the reason why kung bakit po walang nakapigil. The whole Roman Empire, the power of the whole Roman Empire were set to destroy the church. But let me tell you, the empire was destroyed, but not the church. Not the church. And now, more than 2,000 years later, the church is flourishing all over the world. Now, si Apostle John po ay namatay of natural causes of old age. In his 90s, can you imagine? In his 90s. And kaya nga po, mga kapatid, napakasarap isipin na kung talagang ang Panginoon ay may layunin at plano sa buhay mo, He will keep you alive until the purpose and the plan is fulfilled. Kaya lagi po sinasabi ng ating chairman, kung gusto mong humaba ang buhay mo, maglingkod ka sa Panginoon. Amen? Oh. Just last week, lagi ko po nakukwento sa inyo, si Jimmy Carter ay nag-celebrate ng 100 years old. The only American president past to the present na umabot ng 100 years old. Because he was serving God. Sa kanya pong old age ay nagtayo po siya ng Habitat for Humanity, na nagtatayo ng mga bahay all over the world and preaching the gospel of Jesus Christ. Si Billy Graham po ay namatay just few months short of his 100th birthday. Can you imagine? Kaya nga po natutuwa tayo sa mga pinagpapala ng Diyos
at ginagamit ng Diyos in their old age. And alam niyo po, hindi dahil po old age, nagiging makakalimutin na. No. Napakarami po. Alam niyo po, si Donald Trump ay tumatakbong presidente. He is 78. Nakita niyo naman kung gaano ka-sharp ang kanyang mind. Sasayaw-sayaw pa siya doon sa kanyang mga interview. Nakakailan na ba siyang assassination attempt? So pag mayroong layunin ng Diyos sa inyong buhay, 78, 80, mga kapatid, ay talagang nandun pa rin yung wisdom, yung sharpness of mind, kung ikaw po ay magpapagamit sa Diyos. So ipag-pray niyo po ang mga pastor. Sabi nga po kanina, nabasa ko doon, ipag-pray ninyo na kami po ay bigyan ng mahabang buhay. Kanina po, nakikinig kami sa ating chairman sa kanya pong Sunday school. Natutuwa po kami. Humahabol talaga kami ng wife ko sa Sunday school kasi marami po kaming natututunan. Very healthy si chairman. Very, very healthy. At ang tingin ko, ma'am, sumobra ata healthy. Dumalaki siya. Mukhang nadadami kain. Yan. So, ipanalangin niyo po na bigyan kami ng mahabang buhay, bigyan kami ng sharp mind upang in our 70s and 80s ay patuloy tayong gamitin ng Panginoon. Like the case of John. Alam niyo po si John, according to tradition, siya po ay ikinulong, hinuli ng mga Romans at siya po ay hinihagis sa kumukulong kawa ng oil. Ihinihagis siya doon. Pero hindi po, siya po niligtas ng Diyos, hindi siya nasunog, hindi siya nasaktan. So ang ginawa sa kanya ay siya po itinapo na lang sa island of Patmos in Turkey, modern-day Turkey. In the Bible, nakita po natin kung paano yung Shadrach, Meshach, and Abednego ay itinapon sa furnace of fire, sa pugon ng apoy. Hindi po namatay yung tatlo na inihagis doon. Sa loob, ang namatay pa nga yung mga sundalong naghagis sa sobrang init. And so, tradition says that's how God spared the life of the Apostle John, na siya po ay instead in-exile na lang sa Patmos. Meron po tayong kilalang bayani natin na na-exile din. Sino po yon? Si Jose Rizal. Na-exile naman siya sa Dapitan, doon sa Mindanao. So, mga kapatid, merong purpose ang Diyos kung bakit siya in-exile sa Patmos, sa may Turkey, malapit po doon sa lugar na yon, sapagkat ibibigay sa kanya yung Revelation, the last book in the New Testament, the whole Bible. So Genesis to Revelation. Yung pong Revelation, mga kapatid, ay ibinigay ng Diyos kay John in his old age, while in exile, while in labor camp, while in prison, because God has a purpose for his life. In fact, mga kapatid, kung kayo po'y magbabasa ng Revelation, makikita ninyo yung mga bagay na nagaganap ngayon sa ating panahon. Alam niyo po ba na kasama sa mga revelation na ibinigay ng Diyos kay Apostle John ay yung pagkakaroon ng military alliance ng Russia, Turkey, China, and Iran against Israel. It's very clear. Yung pong Battle of Armageddon, yung pong Gog and Magog, yan pong lahat ng yan, mababasa nyo sa Revelation, and it talks about the final battle against Israel. In fact, alam niyo naman po, kung kayo pinanood ng balita, ang kalaban ng Israel ngayon, Iran, binobomba sila. Syria, Lebanon, Iraq, Yemen, kasama po dyan yung Libya, kasama po yung iba pang mga bansa sa paligid nila, and it is becoming clearer and clearer that one day, sasama na ang Russia, sasama na po ang Turkey, especially po si Erdogan, talagang ang kanyang threat, gano'n na lang, kasama po ang China. In fact, sa panibago pong map na in-issue ng China, wala na po ang Israel. Tinanggal na nila ang Israel in the map that they published. Instead, nilagay nila Palestine, binura ang Israel. They really have a plan to destroy Israel. But the Bible says that God will not allow that to happen. At yan po ay mababasa natin dito sa aklat po ng Apokalipsis
o ng Revelation. Kaya po napakahalaga, the only prophetic book in the whole New Testament. The whole book of Revelation is prophetic. Meaning yan po mga kapatid ay mga bagay na inihayag ng Diyos sa huling mga araw. And we almost see that the coming of the end times is here. Meron pong 5 librong sinulat si Apostle John in the Bible. Number 1, the Gospel of John. Number 2, the Epistles of John. 1 John, 2 John, 3 John, and then yun pong Book of Revelation. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na napakalaking pagbabago sa buhay ni John ang makikita natin through the years because of the encounter of John with the love of Jesus. With the love of Jesus. Based po sa aking binabasa research, pagsamasamahin niyo yung Matthew, Mark, and Luke. But in the book of John, John used the word love so many times that you put all the 3 Gospels and lahat po ng word of love ay mababasa nyo sa book of John. Kaya po ang tawag sa kanya ay John the Beloved. John the Beloved. Example, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Another example, Jesus said, no love is greater than this, that a man gave his life for his friends. Another example po, yung sa may letter of John, 1 John 4:7 and 8, beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. That's my little Sunday school song about love. John, the Beloved, is an apostle of love. But that was not the case in the beginning. Sapat alam niyo po, si John, James and John, ay dating followers ni John the Baptist. Si John the Baptist, alam niyo po, is a fiery preacher. Magsisi na kayo, mga ulupong, sabi niya sa mga tao. Now, nung binaptize po ni John the Baptist, si Jesus, at sinabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. From then on, itong mga followers ni John the Baptist, they started following Jesus. Kasama po doon si James and John. Sila po yung mga unang disciples ni Jesus. Pero ang tawag po sa kanila ni Jesus ay the Sons of Thunder. Yun po ang unang tawag, the Sons of Thunder, Sons of Zebedee. Sons of Thunder. Bakit po tinawag silang Sons of Thunder o anak ng mga kulog? Bakit po? Sapagkat nung sila'y pumasok sa Samaria at tinaboy sila ng mga Samaritans, ang sabi po nitong si James and John kay Jesus, do you want us to call lightning from heaven and destroy these people? So ang kanilang isip yung kalaban, let's destroy. Pero sabi ni Jesus, you don't understand kung bakit ako nagpunta. Hindi ako nagpunta para magwasak, kundi magligtas. There was a time, mga kapatid, in the life of John, na sa din po ay nagalit yung kanyang mga fellow at disciples sa kanya. Nagalit. Bakit? Sapagkat si James and John, sa pamamagitan ng kanilang nanay, kumausap kay Jesus. Ang sabi po nung nanay ni James and John, pwede ba Lord, na pag ikay naghahari na, yung mga anak ko ang uupo sa yung kanan at sa yung kaliwa. In your kingdom. Meaning, gusto nila sila yung kanang kamay ng Panginoon at kaliwang kamay. They have the power and authority. That's what they want. Nung marinig po yun ng other 10, nagalit silang lahat kay James and John. Bakit? Sapagkat sila, yun din ang gusto. Panahon po ngayon, mag-e-eleksyon. Yan ang mga gusto ng mga politiko. Nasa kaliwa at kanan ng presidente. Kaya nga po mga kapatid, bilang si John ay karaniwang tao lang, dumaan din po siya sa ganong mga weaknesses and mistakes. But that all changed when he encountered the love of Jesus Christ. The power of love. Meron tayong ganong song The power of love. There is power in the love of Jesus Christ that can change you from the inside
out. In fact, si Kristo po, nung siya po ay nasa Last Supper, which is today, we will celebrate the Last Supper. Sino po yung nakahilig sa kanyang dibdib? The disciple at the breast of Jesus. Sino po yon? Si John. John, the beloved disciple, was leaning at the breast of Jesus during the Last Supper. Sino po ang pinagbilinan ni Jesus sa kanyang mother nung siya'y nakapako sa krus? Si John. Lahat po ng mga alagad ay tumakas at nagtago to save themselves. Sino po yung naiwan na kasama ni Jesus all the way to the end? Si John. Hindi po dahil si John ang magaling magsalita. In fact, sino po pinakamagaling magsalita sa kanila? Si Peter. Sa Acts chapter 2, nagsalita si Pedro kasama ng mga alagad. Siya po ang spokesman ng lahat ng mga alagad. Si Peter. Pero makikita po natin kung papaanong ang pagiging close ni John kay Jesus ang naging dahilan kung bakit siya po yung nasa inner circle. Kasama po si John doon po sa Garden of Gethsemane nung siya po ay nananaghoy sa panalangin, not my will but your will be done. Kasama po si John nung sila po ay nasa Mount of Transfiguration na bumaba po si Moses at bumaba si Elijah, na witness po lahat yan ni John. At nung siya po'y muling nabuhay sa mga patay, it was John who went inside the tomb. Si Pedro sumilip lang, si John pumasok sa loob. At nakita po natin kung paano nung si Kristo ay kinakausap niya si Pedro. You remember? Hanggang bandang huli, nagseselo si Pedro kay John. Sapagkat nung basahin niyo po sa John chapter 21, sabi po ni Jesus kay Peter, Peter, do you love me? Sabi po ni Peter, yes Lord, we love you. I love you. 3 times. And then sabi niya, follow me. What about him? Ang sabi ni Peter, what about him? Meaning si John. What about John? Ang sabi po ni Jesus kay Peter, what is it to you if I want him to live until I return? You go follow me. Kaya po nagkaroon daw po ng usap-usapan, sabi din po sa Bible, na ito pong si John ay hindi mamamatay. Of course, bilang tao ay namatay din po si John. Pero doon niyo po makikita yung closeness ni John sa ating Panginoon. Yung pong kanyang loyalty. Yun po. Bilang tayo mga Kristiyano, mga kapatid, hindi po padamihan ng gifts and abilities. Hindi pagalingan po ng performance. Binavalue ng Panginoon yung ating loyalty. Kaya po natutuwa tayo sa atin po mga kapatid dito, sa Good Neighbor, talaga po namang lahat ng mga loyal sa Panginoon. Tayo po ay 32 years, Chairman. Taas nga po ang kamay ng nandito na for 32 years. Palakpakan nga po natin. Ayan, palakpakan po natin. Sila po yung nandyan from the beginning. At kasama natin all the way. Hindi po sila natitinag. Loyalty number 1. Faithfulness sa Panginoon, sa paglilingkod. Devotion. Yan po yung mga quality na nakita ng Panginoon kay John. Loyalty, faithfulness, devotion. He gave him the privilege of long life because of that. And the visions of things to come. Kaya nga po mga kapatid, kung nais po natin na tayo pagpalain ng Diyos ng revelation, pagpalain tayo ng long life, pagpalain po tayo ng generous provision, ipakita po natin sa Diyos yung ating loyalty, yung ating faithfulness, yung ating devotion. Yung pong lahat ng yung mga kapatid, maraming expression. Yung pong pagbibigay, expression of loyalty and faithfulness. Yung pong pagdalo ay expression ng loyalty and faithfulness. Mas nasusukat po yan kapag ka po umuulan. Yan. Madali po kasi magsimba pag hindi umuulan. Yung po bang bumabagyo at talagang nililipad ang payong nyo, pero kayo ay nagsisimba, mga kapatid, that is
A good test of loyalty and faithfulness. Yung po bang bumabaha? I remember nung tayo po datna ng Ondoy. Natatandaan niyo ba yung Ondoy? Dumating yung chairman, Sabado, no? Sabado po yun dumating. Nandito si chairman. Sabi niya po kay Ka-Anghel, yan, o Anghel, pagka tumaas ang tubig, sabi mo sa akin na. Nandito si chairman, naggagawa siya ng program. Bumabagyo. Saan naman kayo bumabagyo? Nandyan si chairman, kasama si Anghel. Maya-maya, nung po ang tubig, kalahati na yung kotse, sa kanya sinabi, chairman, yung kotse niyo nakalubog na. Dapat sinabi mo, pag hindi pa nakalubog, sinabi mo, nakalubog na. Oh. Di wala na ho silang magawa. Hindi na ho maiakyat doon yung sasakyan, doon sa itaas, kasi po nakalubog na. Dito po sila natulog. Tama, chairman, dito sila natulog. Wala silang tubig, wala silang pagkain. Sunday na Sunday, dalawa sila ni Ka-Anghel nagwo-worship dito. Isang propeta, isang anghel ang nandito ng Sunday. Si Ka-Anghel, propeta, dalawa sila. Dalawa sila. Loyalty, faithfulness. Kaya nga po mga kapatid, if you show to God your loyalty sa pagdalo, sa pagkakaloob, sa paglilingkod, hindi nyo po mga kapatid matatawaran yung biyaya ng Diyos na ibinigay kay John. Long life, generous blessings, revelations of things to come. Kaya nga po ngayong umaga, nais po nating tingnan ito pong sinabi niya sa Revelation. And then we will just look at these verses. Sabi po niya, Revelation 1:17, nang siya'y aking nakita. Yun po ang theme ng gospel ni John. Yun po ang theme ng John, 1 John, 2 John, 3 John. Yun pong testimony ni John sa lahat ng kanyang nakita at narinig. Ang sabi po niya sa 1 John, yung aming nakita ng aming mga mata, yung nahipo ng aming mga kamay, yung aming narinig ng aming mga tenga, siya ang pinapatotohanan namin sa inyo. Upang kung paano kami mayroong fellowship with Him, you may have fellowship with us in Jesus Christ. Very powerful mga kapatid, ito pong mga writings ni Apostle John because these are witnesses account. Hindi hearsay na narinig lang niya. No, nakita ng aming mata yung kanyang power. Narinig ng aming tenga yung kanyang mga teachings. Nahipo ng aming mga kamay yung kanyang mga sugat. We are eyewitnesses and we are telling you, Jesus is real. Sabihin niyo po, Jesus is real. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tunay at totoo. Kaya wag po tayong magdadalawang isip at puso, wag tayong panghihinaan ng loob. Kung tayo may dumadaan sa mga pagsubok o mga persecution, because the God we serve is alive and true and real. Ang sabi nga po ni John, pinatotohanan namin sa inyo. Verse 17, nang siya'y aking nakita, ako'y parang patay na bumagsak. When I saw Him, I fell at His feet as though dead. I saw Him, and I fell at His feet as though dead. And He placed His right hand on me and said, do not be afraid. So yun po ang message na dinadala sa atin ni Apostle John. Do not be afraid. Kung kayo po yung nagbabasa ng balita talaga, parang matatakot kayo, lalo sa ating mga kababayan ngayon na nasa Israel, kababayan natin na nasa Lebanon, talaga po namang nagpapanik sila. They are afraid. Marami po sa atin ay apektado niyan dahil tumataas ang gasolina, nagkakaroon po ng kaguluhan sa buong sanlibutan. But the word of Jesus, do not be afraid. Why? I am the first and the last. I am the Alpha and the Omega. Hindi po nagbabago ang Diyos. Sabi nga po, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. There's no shadow of turning as far as God is concerned. So kung papaano pong siya po ay naging tapat sa mga alagad na nauna sa atin, siya po ay magiging tapat sa ating lahat all the way to the end. Meron nga pong kanta, yung sabi doon, it is no secret what God can do, what He has done for others, He will do
for you. Kung paano siya nagpapagaling noon, siya pa rin po ang Diyos na nagpapagaling ngayon. Kung siya po naghihimala noon, siya pa rin ang Diyos na naghihimala ngayon. Hindi po nagbabago ang Diyos. Kaya po sabi niya, do not be afraid. I am the first, I am the last. 18, I am the living one. I'm not dead. Yan po yung song namin noong araw eh. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. Oh, yan. Yan po ang ating theme song. God's not dead. Our God is not dead. He is alive. I am the living one. I was dead, and now look, I am alive forever and ever and ever. Minsan lang po siyang namatay para sa ating mga kasalanan. And then ganyan po ang ating sineselebrate sa communion. Paano mong papatayin ng Diyos? Diyos yun. Now, sabi po ng Biblia, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbibubo ng dugo. There is no forgiveness until there is a sacrifice of blood. Remission of blood. And so how can you kill God? You know what? Siya'y nagkatawang tao upang ang kanyang dugo ang tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun po ang istorya ng cross. Kaya may cross. Diyos, nagkatawang tao upang tayo tubusin sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa lahat po ng kanyang ginawa, sa lahat ng kanyang sinabi, napakahalaga kay Jesus ang communion. Ang sabi niya, gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Yan po. Tuwing iinom kayo ng tinapay, tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng saro, alalahanin niyo ang lahat ng aking ginawa para sa inyo. That's why we do this faithfully, because Jesus said, do this in remembrance of me. Huwag niyo pong kakalimutan na yun lamang po ang tanging dahilan kung bakit tayo may pag-asa sa buhay na walang hanggan. I am the living one. Yes, I was dead, but now look, I am alive forever and ever and ever. At nangusap po ang Panginoon face to face with John in his old age through a vision. Kung paano si Jesus din ay nagpakita kay Paul through a vision. You remember that? Siya po'y nakasakay sa kabayo pupunta ng Syria, sa Damasco, at siya po'y sinalubong ng isang pangitain, bumagsak siya sa kabayo, at sinabi niya, Panginoon, sino ka? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. So really, ang Panginoon ay nagpapakita sa pamamagitan ng vision. Very powerful vision. Look, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. Si Kristo ang may hawak ng susi, hindi po si Apostol Pedro. Hindi po si Apostol Pedro ang may hawak ng susi. Jesus said, I hold the keys of death and Hades. Hades is the place of the dead. Let me tell you, you will not go to the dead without the permission of Jesus. Sabi nga po ni Warren Wiersbe sa Back to the Bible, sabi niya, you are practically unkillable until God's purpose is finished in your life. Kaya nga po, hanggat may purpose ang Diyos sa buhay mo, God will preserve your life. Kung titingnan niyo po yung buhay ni Apostle Paul, in fact, ako po nagninimbang kung ano po ba ang aking dadaling character. Una ko pong pinag-aralan si Apostle Paul. Kasi po si Apostle Paul, lahat ng klaseng pagsubok dinaanan niya, lahat ng klaseng persecution dinaanan niya, yung kanyang first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey, and in all of that, God has preserved his life. God is able to keep that which you have committed unto Him against that day. Yun nga po sabi ni Apostle Paul. But then again, napakaganda po ng buhay ni Apostle John. Kaya ko po napili na siya ang aking unahing dalhin ay sapagkat nais ko po kayong bigyan ng assurance sa lahat ng mga nangyayari sa ating panahon. Because of all the wars and rumors of wars. And sometimes you think, God, what's going on?
Hindi po matatagalan gaganti ang Israel sa Iran. Sapagkat 2 beses na po silang nagpakawala. Yung una po, more than 300 missiles and drones ang pinadala nila sa Israel. Bumagtas po yun ng Iraq, bumagtas ng Jordan, pero sinalubong ng mga Iron Dome ng Israel. Umulit na naman sila. Ito na naman, more than 400, ang sabi po sa record, more than 400 ang pinadala nila, pero ang nakarating sa Israel is about 183. Lahat po yun ay na-intercept ng mga defensive system ng Israel. And Israel is saying, we will take revenge. When that happens, ang tatargetin daw po ng Israel ay yung lahat ng mga power, military, and oil depot ng Iran, including the nuclear power plants of Iran. And let me tell you, Iran is closely working with Russia. Kaya po ang Russia nagpadala ng mga defense system sa Iran. Nakaposisyon na lahat ng mga defense system ng Russia in Iran. And Putin is warning Israel. So this is terrible what's going on. But I brought this message to you to show you that God holds the keys. God gave this revelation. At ang sabi niya, do not be afraid. Anuman ang harapin ng ating mundo, anuman ang mangyari sa buong sanlibutan, let me tell you this, God holds the keys to death and Hades. God holds the key to life forever. Verse 19. Right therefore. So mga kapatid, si Kristo ang nagsabi, isulat mo. So yung pong mga nakasulat sa Biblia, ibinigay ng Diyos sa mga propeta at mga alagad at ang sabi ng Panginoon, isulat mo. Bakit po niya nais isulat? Upang meron tayong maging gabay sa ating pananampalataya. Hindi po ito parang word of mouth na pwedeng madagdagan, pwedeng mabawasan. Ito po nakasulat. In fact, sabi po sa Revelation, huwag niyong dadagdagan yung nakasulat. Huwag niyong babawasan yung nakasulat. Sapagkat yung nakasulat, pag dinagdagan niyo, yung mga sumpa dyan, idadagdag sa inyo. Yung nakasulat, pag binawasan niyo, yung mga pangako dyan na blessings, ibabawas sa inyo. Sapagkat sakto ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng pilipitin, kundi ipangaral as is. Yan po ma-appreciate nyo sa amin ni Chairman, kami po nagsisikap na ipangaral sa inyo ang salita ng Diyos as is. Walang complications, walang mga doktrina, walang ganyan, walang mga complicated na mga creed. Just the simple presentation of the Word of God. Oh. Hindi pa lang sa Kanya nire-reveal kung sino ba doon sa ating mga nag-training ng homiletics at hermeneutics kung ang magsasalita. So, kinakabahan din yung mga ituturo niya eh. Hindi rin nila alam. Ikaw ba yun, Aaron? Hindi niya alam. Ikaw ba yun, Perry? Hindi pa niya alam. O baka ikaw yun, Sig? Si Kuya Perry daw. So, within the month of October and hopefully November and in the coming months, maririnig po natin sila isa-isa. Bibigyan sila ng chance. Sapagkat we need to prepare the next generation. Kausap nga po namin si Brother Fred kanina. Kailangan nila ng mga ngaral doon eh. Sabi ko nga, kami ni Chairman kasi matanda na eh. Tanda na kami, kaya hindi na kami masyado namamasyal. Si Perry, pwede pa mamasyal. Si Aaron din, mangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ito po'y isang pribilehiyo sa atin na mangaral ng nakasulat. Sabi diyan, write! Yung sabi niya kay John, write, isulat mo. Isulat mo, therefore, what you have seen. Kaya po kung babasahin niyo yung Gospel of John, Epistle of John, Revelation of John, lahat po ng nakasulat dyan, yung nakita niya, yung pong kanyang vision, isinulat niya yung kanyang vision. You can imagine, para siya nanonood ng PowerPoint doon sa langit. Sinusulat niya. Kaya po kung babasahin niyo yung Revelation, it's all in symbols. It's all in symbols. Kasi siguro nakita niya yung mga helicopters, nakita niya yung mga missiles, nakita niya yung mga airplanes na nandun sa langit. Hindi man niya ma-describe kung ano. So sulat niya, parang mga locusts in heaven. Parang mga bumagsak yung mga bituin.
Kung kayo makakakita ng mga bumabagsak na mga missiles, para po talagang sumasabog sa sky. So sinusulat ni John yung mga nakikita niyang vision. Write what you see. So if you look at the Bible, mga kapatid, this is really revelation of God. Powerful. At hindi lang po yung nangyari na nakaraan, pati yung things to come. Kaya po isang napakagandang challenge, mga kapatid, if you read the book of Revelation. It will give you confidence in your heart na kung ano man nangyayari sa buong sanlibutan, don't be afraid. Sabi ni Jesus, do not be afraid. Because He holds everything in His hand. Di ba ito yung kinakanta? He's got the whole world in His hands. He's got the whole wide world in His hands. He's got your brother and your mother in His hands. He got your whole family in His hands. Do not be afraid. Nabasa po natin yan, do not be afraid. Do you know, mga kapatid, na yung salitang do not be afraid was mentioned 365 times in the Bible. Saktong-sakto kung gaano karaming days in the year. How many days in a year? 365. 365, sinabi po doon, do not be afraid. Every day you live, God is saying to you, do not be afraid. Nagkakagulo man sa Middle East, meron mang karamdaman, meron mang problema, meron mang pagsubok, Jesus said, do not be afraid. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga sa buhay ni Apostle John. Na kung nagsimula man kami, Panginoon, na marami kaming pride, nagsimula kami, Panginoon, na marami kaming kahinaan at kapintasan, nagsimula kami, Panginoon, na kami puno ng galit at inggit, the love of Jesus can change our hearts. It can make us, O Lord, from an angry disciple to a loving disciple, to a selfish, prideful, ambitious disciple, to a selfless, loyal disciple. And so, Father, we pray to you na tulungan mo po kami, Panginoon, na maranasan the power of the love of Jesus that can change our hearts, that can change our minds, that can change our lives. Tulungan mo, Panginoon, na kami maging loyal, na kami maging faithful, na kami maging devoted. Tulungan mo, Panginoon, na aming mga buhay ay maging pagpapala sa marami. At alam namin, Panginoon, it's not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Hindi yung aming kakayahan ang magliligtas, hindi yung aming kakayahan ang mag-aakay, kundi ang Espiritu ni Kristo sa aming mga buhay. Oh God, dalangin po namin, Ama, ang mga nangyayari sa Israel today. Pagpalain mo po yung mga taong naiipit sa mga kaguluhan, mga taong naapektuhan ng kaguluhan. Makita nila, hindi yung kapangyarihan ng kadiliman, kundi yung kapangyarihan ng Diyos. Siya ang may control ng lahat ng bagay. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Walang sino mang tao na pwedeng magmalaki. Walang sino mang tao na pwedeng magmayabang. Because God is in control. He holds the keys in His hands. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He is God Almighty, now and is and forevermore. And so we commit to you, Panginoon, ang bansang Israel, ang buong Middle East, ang lahat ng mga manampalataya sa buong daigdig, ang mga Pilipino, Panginoon, buong sanlibutan, na natatakot, malapit na ba ang World War III? Oh, Father in heaven, do not be afraid. That's what you said, do not be afraid. And we will not be afraid. Because Jesus said, I will never leave you, I will never forsake you. Patuloy mong pagpalain ng aming little congregation dito po sa Good Neighbor Christian Fellowship. Tulungan mo, Panginoon, sa aming pong humble na kakayahan, makapag-reach out kami sa mga tao sa pamamagitan ng online all over the world. Sa pamamagitan ng aming simple outreach program to give hope to people, to give light to people, to guide people, to inspire and encourage people who are going through difficult times. Because Jesus holds the key. And help us, Father God, to be able to share the gospel of Jesus Christ to all. Panginoon, dalangin po namin na ihanda mo aming mga puso this morning as we celebrate the Lord's Supper, because you said, do this in remembrance of me. And we remember what you did on the cross. God Almighty in human flesh, sacrificing His blood to save us from the power
of sin. Oh, we give you the highest glory and praise. In Jesus' name, amen. Tawagan ko po ating mga predikador. Habang inaawit po natin yung ating pong awit, as we drink this cup. Awit po tayo mga kapatid. As we drink this cup, we worship you. As we eat this, go ahead. Pamigyan natin. And we offer you our lives as you have offered yours for us. Remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember, worship you, oh Lord. Once again, drink this cup, we worship you. As we eat this bread, and we offer you as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. Your covenant with us. We remember. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, na gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang sabi ni Apostol Pablo, kapag tayo kukuha ng tinapay at inom sa saro, siyasatin niyo ang inyong mga puso. That's what he said. Examine yourself. Kung kayo ay kakain ng karapat-dapat sa katawan at dugo ni Kristo. Gusto niya pag tayo makikibahagi, kung tayo kakain ng tinapay, inom ng saro ng katas ng ubas, ay siniyasat natin ang ating mga puso. Meaning, siguro nais ng apostol na tingnan natin yung ating mga pagkukulang, isuko natin yung ating mga pagkakamali, upang meron tayong clear heart, clear conscience as we take the bread and drink the cup. Hindi po ibig sabihin mga kapatid na tayo po lilinisin natin ang ating mga action. Sabi niya, clean your acts. No. It's surrender all your imperfections to Jesus. Because the blood of Jesus has the power to cleanse lahat ng ating karumihan. We will never be perfect, but the blood of Jesus can cleanse us and make us pure in the heart of God. So examine yourself. Kung meron pong tampo, inggit, galit, sama ng loob, isuko natin sa Panginoon. Ang sabi nga po, confess your sins, and He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse all our unrighteousness. So take a moment and examine your heart. Surrender everything to God this morning. Ang sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoon Jesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi,
ito ang aking katawan. Ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa iyong katawan na hinayaan mong magkaputol-putol para sa amin. Para bigyan kami ng pag-asa, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. We don't deserve your love. We don't deserve your compassion. We don't deserve your mercy. Oh, but you are a God of mercy. You are a God of love. You are a God of compassion. And you do not want anyone to perish. Ayaw mo na ang sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa pribilehiyo na makilala ka namin, maranasan ka namin, at makasama kami sa iyo pong pamilya. We are the family of God. We are children of God. And we remember all you've done for us. So bless this bread as we take it in Jesus' name. Amen. Let's take it. Gayon din naman, pagkatapos maghapunan, ay kinuha niya ang saro. At sinabi, ang sarong ito, ang isang bagong tipan ng aking dugo. Tuwing gagawin niyo ito, tuwing iinom kayo nito, ay gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kayo kakain ng tinapay at iinom ng saro, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, na ang banal na hapunan ay pangako na ikaw ay babalik. The Holy Communion is a promise that you will return. And we will celebrate the Lord's Supper until you return. We will not stop celebrating communion. We will not stop reminding ourselves of what you've done on the cross until you return, because you promise you will return for us. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng tibay ng pananampalataya, ng loyalty, ng commitment, ng devotion, ng faithfulness to serve you all the way to the end of our days or until you return. Knowing, Panginoon, na kung kami may magkakasala, the blood of Jesus will cleanse us. Kung kami marurumihan, kung kami magkakamali, Panginoon, the blood of Jesus will restore us, cleanse us, make us pure. And for that, Father, we have confidence. We have no fear because the blood of Jesus has given us that confidence. And we thank you for this cup. You bless it as we take it in Jesus' name. Amen. Let's take the cup. Thank you. God bless you all. Ngayon po ay ating awitin ng ating meditation songs. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance. I find the chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made to praise you. I
Tayo po natin tumayo. Samahan niyo po ako sa isang closing prayer and benediction. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga na kami po ay nakadako sa bahay-sambahan na nawala yung ulan. Dahil po sa panalangin ng mga anak mo ni Chairman kanina na, Lord God, when we start the worship service, please take away the rain, and the rain is gone. We're thankful to you. Salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na kami naparito upang magpasalamat sa lahat ng ginawa mo sa amin sa loob ng nakaraang linggo at upang ipagkatiwala namin ng aming buhay sa iyo sa buong linggong darating. Dalangin po namin pa yung pagbabalik ni Brother Fred sa Canada in the coming week. At alam namin, Panginoon, na kung paano iningatan mo siya papunta dito, ay ingatan mo siya pabalik. Dalangin po namin naman yung kanyang buhay na maging patuloy na pagpapala sa iyong mga anak bilang siya ang chairman of the Board of Elders. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong lahat ng kapatiran na haharap sa panibagong hamon na darating sa aming buhay. Alam namin naman that you are with us. You will never leave us nor forsake us. You will be our strength. You will be our guide. You will be our light. And so we commit to you, Father, the whole week that's to come and all the week that will be coming to our lives, knowing that the God that we trusted is more than enough, that God is faithful, and that God is powerful. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, kahabagan ka nawa ng Panginoon at subaybayan ka. Lingapin ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayong lahat ay magsabi ng Amen. 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 God bless you all. Sama-sama po tayong bigkasin ng ating commitment verse. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbulay-bulay na puso sa iyong paningin. O Panginoon, na aking malaking bato at aking